Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, isang malaking biyaya na aking natanggap ngayon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nakasama ko ang mga taong mahal na mahal ko na walang iba kundi kayong lahat. At naway ipunin din tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kagaya ng kanyang pag-ipon sa atin dito sa pamamagitan ng Zoom sa kanyang paraiso, inshallah subhanahu wa ta'ala. Pagdating ng araw ng paghukom. Bago yun ay humingi ako ng paumanhin sa inyo na kung sakaling medyo nabigla ako sa paksang ibinigay sa akin o schedule dahil kahapon lamang ibinigay sa akin ni Brother Muhammad de la Piña. Ngayon ay nararamdaman ko na hindi nakagaya noon na bata pa ang inyong kapatid. Ngayon ay medyo tumanda na, ay hindi na pwede sigurong biglayin sa mga ganitong okasyon dahil sa katandahan ng na edad na ngayon. Subalit gayon pa man, inshallah, ay pipilitin ko na naibahagi ko sa inyo ang aking konting kaalaman patungkol sa paksa na ating tatalakay ngayon, inshallah subhanahu wa ta'ala. So ang paksa natin mga kapatid ay patungkol sa ating mahal na propeta na walang iba kundi si Isa al-Masih alayhi salatu wassalam. Sabihin natin na mahal natin siya dahil bago pa man lumabas dito sa mundo ang huling propeta na siya ngayon ng ating propeta na walang iba kundi sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mas nauna yung kanyang propesiya sa pagdating ng propetang ito. At hindi lang yon, kundi kasama sa kanyang mensahe na ipinagkaloob ng Allah sa kanya sa kanyang aklat ang pagpapaliwanag sa mga angkan ng mga Israel patungkol sa propetang ito. Kaya yun ang dahilan kung bakit natin sinabi na si Jesus Christ ay pinakamahal mahal na mahal nating lahat. Tayong mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tayo rin mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam ay lubos-lubusan natin ang ating pasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kabilang din tayo sa mga mapalad na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang pinalabas dito sa mundong ito. Bakit? Dahil dito niya tayo pinalabas sa kanyang huling propeta. Unang-una, huling propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napagkalooban ng pangkalahatang mensahe. Hindi po kagaya ng mga naunang propeta, mas mga nauna sa kanyang propeta, na silang lahat ay napagkalooban ng mga partikular na lugar lamang at mensahe. Subalit ang ating propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napagkalooban siya ng mensahe, pangkalahatang mensahe po. At hindi lang yun mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam kung bakit lubos-lubusan natin ang ating pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ang lahat ng mga propetang nauna sa kanya, kapag ang propeta ay nawala na, halimbawa si Propeta Moses, nung mawala na si Propeta Moses, ay maghihintay pa ang sangkatauhan ng propetang darating pagkatapos niya. Dumating naman si David, dumating si Jesus, yun. Subalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago pa man niya lisanin ang mundo, ay kanya nang ibinigay sa kanyang mga sahaba ang mensahe o authority ng
authority na ipinaghalob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipalaganap dito sa sangkatauhan ang mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat nasabi ng mga ibang ulama na ang mga authority na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kagaya ng authority na ibinigay o ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang mga propeta. Mayroon tayong dalil dyan, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau aya." Iparating ninyo sa akin, ito ang authority natin. Iparating ninyo, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa akin, sa sangkatauhan, walau aya, kahit na isang aya lamang, kahit na isang bersikulo lamang mula sa Quran ay inyong iparating. So sa mga naunang mga pamayanan ng mga propeta ay hindi nangyari ang ganun. Kung kaya ang nangyari ay pag nawala na ang propeta, ay nawala na rin yung mga katuruan at pang ilang-ilang mga tao lamang ang nananatili sa kanyang mga katuruan. Kaya yun po ang dahilan kung bakit alhamdulillah mapalad po tayong mga umma ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil dito tayo lumabas sa propeta ng Allah na napagkalooban ng kanyang mensahe sa sangkatauhan. Pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tayong lahat alam natin at batid natin na wala ng propeta pang darating. Sa atin nawawakasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo. Kaya yon, maswerte at mapalad po tayo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So mga kapatid, papasukan na natin ang topic o paksa na aking pong tatalakayon ay na walang iba kundi yung pagmamahal ni Hesukristo sa kanyang mga tauhan, sa kanyang kapanahunan, at hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid ko sa Islam, pwede natin itanong sa ating sarili kung bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng mga sugo at mga propeta dito sa mundo. Ito ay walang ibang dahilan kundi dahil sa ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mahal na mahal niya ang kanyang mga alipin. Kaya sinabi niya kay Propeta Adam alayhi salatu wassalam, bago pa man niya utusan na bumaba dito sa mundo, sabi niya, وَقُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sabi niya kay Adan, bumaba na kayo kasama ay yung asawa doon sa lupa, at kapag dumating sa inyo ang aking patnubay, ito'y walang iba kundi ang mga propeta at saka mga aklat. Faman tabi'a huday, sino man sa inyong mga angkan ang sumunod sa patnubay na yon, wala khawfun alaihim, ay wala na silang dapat katakutan dahil sila ay makakabalik dito sa paraiso. Yun ang sabi ng wala hum yahzanun. So yun ang dahilan kung bakit nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sugo at mga aklat, dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga alipin. Sa sino mang sumunod sa kanila, sa mga sugo at mga propeta, at kasama na doon si Isa al-Masih. Kaya sinabi ni Isa al-Masih sa kanyang mga tauhan nung siya ay buhay pa, sinabi niya, Ya Bani Israel, dahil si Jesus Christ, siya ay isinugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahong nagkakawatak-watak na ang angkan ng mga Israel. Sila ay lumabas na, sila ay gumawa na ng panibagong relihiyon, sila ay sumuway sa mga propeta at mga aklat na naiwan sa kanila ng kanilang mga propeta, simula pa kay Abraham hanggang kay propeta David, hanggang doon sa pangalawang aklat. Kaya niya sinugo si Isa al-Masih, si Jesus Christ. Sinabi ni Jesus Christ,
ya bani Israel, o mga angkan ng Israel, inni rasulullahi ilaykum. Tunay na ako ay sugo ng Allah sa inyo, musaddikan lima bayna yadayya minat Taurat, upang patunayan sa inyo ang Taurat. Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Muhammad, at ibalita sa inyo na mayroong pang darating na propeta pagkatapos ko na walang iba kundi si Ahmad o Muhammad. So yun, alam na ng buong angkan ng mga Israel ang mensahe ni Jesus Christ. Dahil sa pagmamahal ni Jesus Christ, kanyang itinuwid sila sa maling pananampalataya o sa kanilang pagkaligaw patungo sa matuwid na landas. Subalit ano ang nangyari? Ang karamihan sa kanila ay tumiwalag, karamihan sa kanila ay umiwas sa mga katuruan ni Jesus Christ. At hindi lang yun, kundi binantaan pa nila na patayin si Jesus Christ kagaya ng mga naunang propetang kanilang napatay, kagaya ni Saleh at saka si Zakaria at saka yung kanyang pinsan na si Yahya, o kung tawagin sa Biblia ay si Jonah, pinatay ng mga Israel. Yun. Ngunit si Jesus Christ noong panahon na yun ay baliwala sa kanya yun dahil ayon sa kanyang mensahe at kanyang iniisip ay para sa kapakanan na angkan ng Israel noong panahon na yun. Panay pa rin ang kanyang pagdadawa, paghihikayat sa kanila hanggang sa dumating ang puntong itaas na ng Allah subhanahu wa ta'ala siya doon sa langit upang iligtas siya mula sa banta ng mga Hudyo na siya ay patayin. Dumating na ang punto na yon at hindi namang nagtatagal, isinugon ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang punto doon mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam ay si Jesus Christ ay kahit na ganoon pa man ang ginawa sa kanya ng kanyang mga tauhan ay kanya rin itinuwid ang mga taong na yon sa matuwid na landas hanggang sa huling pagkakataon na kung saan siya ay itinaas na ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa langit. So ganoon ang pagmamahal ni Isa al-Masih sa kanyang mga tauhan sa angkan ng Israel. So yun. Pagdating naman ng araw ng paghukom, so ito na yung pangalawang punto na kailangan po natin malaman, tayong mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na yung mga kapatid nating hindi pa Muslim, sila yung mga Kristiyano, at ganoon din yung ating mga kapatid na bumalik sa pananampalatayang Islam, kung gaano kamahal ni Jesus Christ ang kanyang mga tauhan. Unang-una, bago pa man wakasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo, siya ay babalik si Isa al-Masih dito sa mundong ibabaw. Bakit? Para ituwid ang maling pananampalataya na ibinago ng mga Hudyo sa kanyang mensahe. Kaya babalik siya dito sa mundo bago pa man wakasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y walang dahilan kundi dahil sa pagmamahal ni Isa al-Masih sa sangkatauhan. Lalong-lalo na yung mga taong sumamba sa kanya, lalong-lalo na yung mga taong nagkiklaim na sila ay mga tagasunod ni Jesucristo. Noon panahon, hanggang sa panahon ngayon, hanggang sa kahuli-huliang panahon. Kaya babalik siya. At hindi magtatapos ang pagmamahal ni Jesus Christ sa kanyang mga tauhan dito sa mundo, kundi pati na rin pagdating ng araw ng paghuhukom. Dahil yung tinatawag na Yawmul Qiyamah, ang araw ng pagkabuhay muli,
Kasi ang mangyayari sa atin ay yung Yawmul Qiyamah, bago pa man maganap ang Yawmul Qiyamah ay wawakasan muna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo. Yung nafhatul ula, para mamatay lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao ay mamamatay na sa nafhatul ula. Pagdating ng nafhatul saniya, tayo muli ay mabubuhay na naman. Tayo ay babangon sa kanyang mga libingan. Yun ang tinatawag na Yawmu al-Qiyamah. Pagdating ng araw na yun, bago pa man maganap ang ayon sa paliwanag ng mga ulama, bago pa man maganap ang paglilitis sa ating mga nagawa, ito ay susunod na sa pagbangon natin sa ating mga libingan pagdating ng araw na yun. Bago pa man tayo dadaan sa paglilitis sa timbangan, ay tatanungin muna ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mahal na propeta na si Isa al-Masih. Sa harap ng buong sangkatauhan, lahat simula sa unang taong nilikha ng Allah na kagaya ni Adam at ang kanyang mga anak, hanggang sa kahuli-huli ang taong namatay, na binuhay ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng araw ng yun ay makakasaksi. Tatawagin ng Allah subhanahu wa ta'ala si Jesus Christ. Ito ay bago pa man maganap ang paglilitis sa yung pagtimbang sa ating mga nagawang kabutihan at mga kasamaan. Tatawagin ng Allah subhanahu wa ta'ala si Jesus Christ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala si Jesus Christ, sabi niya, Jesus na anak ni Maryam, Anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahayna min dunillah. Ikaw ba ang nagsabi sa mga tao na gawin akong Diyos at ang aking ina, dalawang Diyos, min dunillah, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala? At ito naman ay sasagutin ni Jesus Christ. Sabi niya, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maluwalhati ka o aking Panginoon, wala akong karapatan na sabihin ang mga bagay na yan. In kuntu qultuhu, at kapag ito naman ay aking nasabi, ika ni Jesus Christ, sa araw na yun, pakad alimtahu, tunay na ito ay iyong nalalaman. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Alam mo kung ano ang nasa aking sarili at hindi ko alam kung ano ang nasa iyong sarili, ika ng Propeta Jesus Christ. Ang tanong dito, bakit nagtanong ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yun? Bakit niya tatanungin si Jesus Christ na alam naman ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sagot? Ang sagot doon upang mapatunayan ng mga tao at masaksihan ng mga tao kung ano talaga ang tunay na naganap o anong nangyari dito sa mundo patungkol kay Jesus Christ, kung bakit siya sinamba ng mga tao. Innaka anta allamul ghuyub, tunay na ikaw ang nakakaalam sa mga ghaib, ika ni Jesus Christ. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wala akong sinabi sa kanila, ika ni Jesus Christ, maliban lamang kung ano ang inutos mo sa akin na sambahin ka na aking Panginoon at kanilang Panginoon. Yun sabi ni Jesus Christ. Wa kuntu shahidan ma dumtu fihim, at isa ako ang saksi habang ako ay nandoon pa sa kanila. Falamma tawaffaytani, nang ako ay iyong itinaas sa iyo, kunta anta raqib alaihim, at ikaw naman ang nakakaalam kung ano na ang nangyari. Hindi ko na alam, ika ni Jesus Christ. Wa anta ala kulli shay'in shahid, at ikaw lamang ang nakakasaksi sa lahat ng bagay. Hindi ko na alam yun, ika ni Jesus Christ. Lahat ng mga tao nakatingin mula sa angkan ni Adan. At sa kahuli-huli ang mga tao ay silang lahat ay nakakasaksi sa pag-usap ngayon sa pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ni Jesus Christ.
فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, at nang ako ay patayin mo na, kunta anta raqib alayhim, ikaw na ang nakakaalam kung ano na ang nangyayari sa kanila. Siyon. Ngayon, ito ang huling salita na bibigkasin ni Jesus Christ. Dapat itong huling ito na babasahin ko yung ngayon, dapat na ito ay ating iparating sa ating mga kapatid na mga Kristiyano sa panahon ngayon. Dahil kukunti lamang sa kanila ang nakakaalam. Unang-una. Pangalawa, kukunti lamang sa ating mga kapatid na mga kaibigan na mga Kristiyano ang nakakaalam sa huling paragraph na to na sasabihin ni Jesus Christ na andito ngayon sa Quran. Kaya iparating natin ito sa kanila. Ito ang huling salita na sasabihin ni Jesus Christ. Pakinggan niyo. In tu'adhibhum fa innahum ibadu. Pagkatapos ng pag-usap na yun, ito na ang huling sabihin ni Jesus Christ. In tu'adhibhum. Ngayon ay alam mo na, Allah, ikaw ni Jesus Christ, kung ano ang nangyari, ano ang sinagot ni Jesus Christ. In tu'adhibhum. Kung parurusahan mo sila, o aking Panginoon. Sino yung mga yaon? Yung mga taong sumamba sa akin. In tu'adhibhum, kung parurusahan mo sila dahil ako ay kanilang sinamba, fa innahum ibaduk, tunay na sila ay iyong mga alipin din na kagaya ko at kagaya ng mga tao. Tingnan mo, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Wa in taghfir lahum, ika ni Jesus Christ. At kung patatawarin mo sila, o aking Panginoon, sa araw na ito, sa araw na yun, fa innaka antal azizul hakim, tunay na ikaw ang maluwalhati at nataglayang ang karunungan. Tingnan mo. Si Jesus Christ, wala mang isang propetang hihingi ng kapatawaran sa kanyang mga tauhan sa huling pagkakataon, sa harap ng paraiso at harap ng impyerno nakikita na maliban lamang kay Jesus Christ. And tu'adhibhum ayyuhad du'at, iparating ninyo ito sa mga kapatid natin o mga kaibigan nating mga Kristiyano na silang lahat o tayong lahat ay mahal na mahal ni Jesus. Kahit sa kahuli-huli ang pagkakataon, ay kanya pang humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala na patatawarin ang mga taong sumamba sa kanila. Kaya yun ang i-recommenda ko sa ating mga duat, na kasi maraming mga duat, marami sa mga kaibigan kong mga duat sa mga non-Muslims na hindi ko pa ito narinig sa kanila. Na kanila itong ipinarating sa kanila. Ang verse na to, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk. O Allah, kung parurusaan mo ang mga taong sumamba sa akin, katotohanan sila ay iyong mga alipin. Wa in taghfir lahum, at kapag pinatawad mo sila, fa innaka antal azizul hakim. Ibig sabihin, patatawarin mo sila. Subalit, ano ang sagot ng Allah? Sa panahon ngayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus Christ, sasagutin ay patutunayan ko na sa mga taong sumunod sa akin. Sumunod sa aking mga sugo, na ipagkakaloob ko sa kanila ang impyerno, at sino naman ang sumuway ay ngayon ay dumating na yung araw na akin nang paparusahan kung sino man ang sumuway sa kanilang mga propeta at mga sugo. So yun.